Mga kabayan, panoorin natin ang naging pahayag ni na Attorney Harold Respicio at Attorney Manuelito Luna hinggil sa inihaing petisyon sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Tito Soto III. Kanilang inihain kasama ang iba pang complainants ang petisyong indirect contempt kontra kay Senator Soto III dahil sa mga komento nito sa impeachment ruling ng Korte Suprema. Criticize niya yung decision ng Supreme Court, in-intimidate niya yung Supreme Court, pinuli niya yung Supreme Court at sinabi baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito, mag-chat-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa at kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon. Kahapon ay isang grupo ng mga abogado na pinangunahan ni Attorney Ferdinand Topacio ang naghain ng petisyon para sa indirect contempt laban kay Senate President Vicente Tito Soto III at ito ay isinugod nila sa Korte Suprema. Nag-ugat ang petisyon sa mga naging pahayag ni Soto laban sa naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Atty. Topacio, hindi na tama ang ginagawang asal ni Soto, lalo't isa siya sa pinakamataas na leader ng Senado at pinagkakatiwalaan ng bawat Pilipino. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. So, para po, hindi po ito para patahimikin si Senate President Soto, katulad ng sinasabi ng iba. Is free to say what he wants, basta ito po ay hindi bumabalangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin. Sapagkat the Supreme Court, being one of the three great departments of government, is entitled to respect from the other two departments. Hindi pwede bastusin na lang. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Sa matter of fact, may jurisprudence, pangalan din, Inre Vicente Soto, 1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon at ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize niya yung decision ng Supreme Court, in-intimidate niya yung Supreme Court, pinuli niya yung Supreme Court at sinabi baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito, mag-chat-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa at kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. Indeed, history repeats itself. So yung sa Inri Soto, isa sa mga kaso yun na ni-review namin when we were taking the bar examination, di ba, Atty. Ferdy? Petition na ito ay pinagtulungan po namin mga petitioner kasama ng aming abogado, si Attorney Jose Arturo Topacio III, sapagkat para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of statements that tend to destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalong-lalo na po yung may mga statements niya, for example, nasasabihin niya mas magaling pa ang first year law student kaysa sa mga maestrado ng Korte Suprema. Parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen, walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. So, para po, hindi po ito para patahimikin si Senate President Soto, katulad ng sinasabi ng iba. Is free to say what he wants, basta ito po ay hindi bumabalangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin. Sapagkat the Supreme Court, being one of the three great departments of government, is entitled to respect from the other two departments. Hindi pwede bastusin na lang. Hindi naman po binabastos ng Supreme Court ang Senado o ang mababang kapulungan. So,
what the Senate President is doing is totally uncalled for. Ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang katungkulan sa ilalim ng konstitusyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Hindi po dapat ganyan. The power of judicial review. Sir, pwede ba niyang defense na co-equal branch naman? Hindi po. Hindi po. Sapagkat kahit co-equal ka, kaya nga co-equal hindi mo pwedeng sabihin na mas magaling ka. Oo, na mas magaling ka. Co-equal. Kayo ay may ginawa kayo sa impeachment. May dumunog sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, excuse me, mali yung ginawa ninyo in the exercise of its duties. Dapat po yung dalangin. Kung natatandaan nyo po yung sa Amerika, yung Gore versus Bush sa Florida. Di ba naging Florida ang battleground state? Yung botohan sa Florida ang nagkatalo kung sino magiging Pangulo ng Amerika ng Estados Unidos. Natalo si Gore sa Korte Suprema. Ano sabi ni Al Gore, who is Vice President at the time? I do not agree with what the Supreme Court did, but I respect it. That those are the equations of mature politicians in a mature democracy. Tayo, parang bata tayo pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, dadabog tayo, napipikon tayo. Hindi po dapat ganon ang Senate President. So, kung ma-file na guilty po dito si SP Soto, epekto po sa kanya, may penalty po ba? Maaari po siyang ma-judge in indirect contempt. Sure. O maaari po siyang kagalitan o ma-reprimand, ma-censure. Kataas-taasan po, siya po ay pagbultahin ng 30,000 o makulong ng 6 na taon. 6 na buwan, sorry. Dito sa sakot ng parliamentary video. Ay di po. Outside. Outside. Actually po, yung mga sinabi niya sa loob ng halls of the Senate ay magiging subject to a separate complaint sa Ethics Committee na gagawin din po namin. Kasi hindi po pwedeng galawin yun ng kahit sino. He can only be responsible for statements made as Senate President inside the halls of the Senate sa before his peers, yung kanyang kapwa mga senador. Pero yung mga sinabi niya sa labas, they are subject to the same acts as an ordinary citizen. Kailan niyo po ba mag-file yun? Inaayos pa po namin, inuna lang po namin ito kasi hindi na po talaga namin masigura. We are lawyers and therefore we're officers of the court. At kaya hindi po namin masigura yung ginagawa po ni Senate President Soto, with all due respect to him. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang pro-Duterte lawyers para patawan ng indirect contempt sa Senate President Tito Soto. Giit nila, nakakabastos sa SC ang mga sinabi ni Soto sa desisyong unconstitutional ang reklamong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sama-samang naghain ng petisyon sa Korte Suprema sina Attorney Ferdinand Topacio, ang ilang pang abogado laban kay Senate President Tito Soto. Hiniling nila sa SC na patawan si Soto ng indirect contempt. Para yan sa mga pahayag niya sa desisyon ng Korte na nagdedeklarang unconstitutional ang nakarang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Topacio, nakakabasto sa kataas-taasang hukuman ang mga sinabi ni Soto. Plano rin daw ng grupo na magsampa ng ethics complaint kay Soto. Yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary, lalong-lalo na po yung may mga statements niya. For example, nasasabihin niya, mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga mahistrado ng Korte Suprema. Kasama ng mga petitioner si dating Congressman Jing Paras na sang-ayon sa kanila. Sabi ni Paras, gusto raw niyang magsilbi itong aral sa sinumang manghihimok sa taong bayan na huwag maniwala sa Korte Suprema. It pains me to put my name in the complaint, maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in the Supreme Court. Matatanda ang ikinadismaya ni Soto ang ruling ng SC na labag sa saligang batas ang reklamong impeachment laban kay VP Sara. Tinawag pa niya itong judicial overreach at panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso sa isang impeachment complaint.
Dahil yan sa mga bagong requirements ng SC na ayon kay Soto, hindi naman daw required sa konstitusyon. Impeachment now is an impossible dream. Ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Kung ang Supreme Court pwedeng galawin ang konstitusyon, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Sa ngayon, hihintayin daw muna ni Soto ang opisyal na kopya ng reklamo mula sa SC bago magbigay ng formal na sagot. Pero hindi lang daw siya ang may kaparehong pananaw. Maging ang ilang retired associate justice at bumuo ng 1987 Constitution at mga din sa law schools ay nagpahayag din daw ng anyay factual error sa desisyon ng SC. Kaya tanong ni Soto, siya lang ba?